Hello, this is the main form sa system. So, currently, mo yung mga menu, stocks, mo yung actual inventory count. Sa kaning example kay isa raman ka item, so isa lang nakabutang. So, ang detail ani, so i-prepare lang na ako ng item class in case na additional item na different classification. So, ibutang lang ako dyan. Quantity, syempre yung amount, number of counts. Then, reorder. So, ibutangan ako reorder level in case na yung ang reorder is less than the quantity, or quantity is less than the reorder, mag tag siya or mag red mark sa para ma-aware ang user na kailangan na mag-reorder. So, muna siyang stocks, purchase order. Siyempre, muna yung form para mag-order. Then, delivery receipt. Okay, so, for example, there is inventory. Pagsugod, i-manual count sa nimo pagsugod. So, na kay 1,000 ka quantity sa packaging materials, then i-order level mo is 100. Now, mag-purchase kag bag-o, materials, purchases, expense type. So, kaning expense type, mag-reflect ni dito sa expenses. So, every time nga mag-purchase ka, reflect siya. So, let's say 100 pieces, like, sample 5 ko ang isa. So, na kay 25,000, 2,500. Notes, optional lang. Then, you can save. Save and save post. Pag save post, meaning approve, ang imong PO is approved na, i-post na nimo, no? So, kaning pag na-post na siya, dili na nimo siya pwedeng i-edit. Pero pag save lang, pwede pa nimo siyang i-edit. Okay. Pero pag i-post na ako, save and post. Tapos i-open ako usab. Hindi na ako siya ma-edit. Okay? Tapos, so, na-purchase ka na. So, abot natin yung i-purchase. So, i-receive na po mo diri sa delivery receipt. Select nimo. Unsa tong PO kani itong PO. Okay. So, pag-receive nimo, pwede pa nimo ma-change ang quantity, or like for example, na-defect tong pulo ka box. So, 90 lang imong na-receive. So, automatic mag-adjust po ang amount. Same process. Ang save is pwede pa nimong ma-edit. Save post, dili na. Pag save post na to, mo reflect na siya sa inventory. So, for example, this one na tayo 90 quantity. So, i-save post na ko siya. Ang atong inventory aning packaging materials, mahimo ng since 1,000 ang initial, plus 90 is 1,090. So, pag adto na diri sa stocks, so mag-reflect siya ng quantity na-increase, di ba? Then, mag-dispense ko, mag-distribute. So, pila ka buhok, let's say 1,000. Production, kani siya data entry lang.
ina ko kung kinahanglan pa ni og grower name kung isang grower yung releasean kailangan na siya na requirement. After na save mo. So nag-release kag 1,000 so mag-subtract na po siya sa inventory mo. So 90 na lang nabili. Okay? Then expenses sa pagkakaroon, mag-record lang siya kung ba utility or kani siya purchase. Purchase, mag-record siya sa diri sa table na expense. Purchases. Purchases. Then like for example na kay additional expense. Internet. I know kung kailangan mo niya. Yan lang ko. Then, save. So, actually, record keeping lang. Then, sa accounting, muna nilang sales minus expense. Mag-record lang ng sales, mag-record lang ng expense. So, i-design pala ko ang sales. So, supplier, siyempre, list of suppliers. Pwede kang mag set up ng number of suppliers. So, bali, i-link pa na ako ni siya sa purchase order. So, kung asa ka mag-order na supplier. So, sa pagkakaroon mo lang ni. Na dispense, na inventory, na dispense, purchase order, and then receipt.